Bakit nga ba sobrang interesado si Elon Musk sa Pilipinas? May malalaking plano siyang inihahanda at apektado ang ating bansa dito, ngunit may nakakatakot na posibleng dahilan na hindi pa natin alam. Ano ang lihim na motibo? Huwag palampasin ang nakakakilabot na detalye ng kwentong ito. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bilang isang negosyante at innovator, hindi na nakakagulat na si Elon Musk ay nag-iisip ng mga bagong lokasyon na pwedeng maging base para sa kanyang mga proyekto. Isa sa mga pinakakilalang proyekto ni Musk na maaring makaapekto sa Pilipinas ay ang Starlink. Ang Starlink ay isang satellite internet service na layuning magbigay ng mabilis na internet sa mga lugar na mahirap abutin ng tradisyonal na broadband. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na may mga liblib na lugar at malalayong isla, ang Starlink ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo. Ang konektadong mga komunidad ay magkakaroon ng mas madaling access sa mga online na materyales, edukasyon at negosyo, pati na rin ang mga serbisyong pangkalusugan na mahirap makuha sa mga malalayong puok. Ang Starlink ay isang sistema ng mga satellite na nagbibigay ng internet connection sa pamamagitan ng space technology. Ang sistema ay binubuo ng libu-libong mga satellites na nagsisilbing relay stations para maghatid ng mabilis na internet connection sa mga lugar na wala o mahina ang access sa broadband. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na may mga liblib na lugar at malalayong isla, ang Starlink ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo. Ang konektadong mga komunidad ay magkakaroon ng mas madaling access sa mga online na materyales, edukasyon at negosyo, pati na rin ang mga serbisyong pangkalusugan na mahirap makuha sa mga malalayong puok. Ang Starlink ay hindi lamang isang proyekto ng SpaceX, ito rin ay bahagi ng mas malawak na plano ni Musk na mapabuti ang komunikasyon at edukasyon sa buong mundo. Ayon kay Musk, ang layunin ng Starlink ay magbigay ng affordable at reliable na internet sa mga lugar na wala pang access sa mabilis na koneksyon. Bilang isang bansa na matagal nang may problema sa internet infrastructure, ang Pilipinas ay may malaking pangangailangan sa ganitong serbisyo. Kung magiging matagumpay ang Starlink, ito ay makakatulong hindi lamang sa pagpapabuti ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga estudyante at mga negosyo na nahihirapan sa kakulangan ng internet. Maraming benepisyo ang hatid ng Starlink sa Pilipinas. Una, maaari nitong tulungan ang mga estudyante sa mga liblib na lugar na magkaroon ng mas madaling access sa edukasyong online. Dahil sa kakulangan ng maayos na internet sa ilang bahagi ng bansa, nahihirapan ang mga estudyante at guro sa paghahanap ng mga online resources. Kung magiging matagumpay ang Starlink sa Pilipinas, magiging mas malawak ang akses ng mga Pilipino sa mga impormasyon at materyales na makakatulong sa kanilang edukasyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagtaas ng access sa internet ay may direktang epekto sa kalidad ng edukasyon. Kung magkakaroon ng stable at mabilis na koneksyon ang mga estudyante, lalo na sa mga malalayong lugar, magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon na mag-aral gamit ang mga online platforms tulad ng mga educational websites at mga online learning tools. Hindi lamang sa mga estudyante makikinabang, kundi pati na rin sa mga guro na mas madali nang makakapagbigay ng mga modernong materyales at makakapag-apply ng mga e-learning strategies. Pangalawa, ang mga negosyo ay makikinabang din mula sa mabilis at murang internet. Ang internet connectivity ay isang mahalagang aspeto para sa pag-usbong ng mga negosyo, at ang mas mabilis na internet connection ay magbibigay ng pagkakataon sa mga maliliit na negosyo, pati na rin sa mga online sellers upang mapalago ang kanilang mga produkto at serbisyo. Bukod dito, makikinabang din ang mga sektor ng agrikultura at turismo sa mas mabilis na internet. Ang mga magsasaka at mangingisda ay magkakaroon ng mas madaling access sa mga impormasyon ukol sa presyo ng kanilang mga produkto, habang ang mga negosyo sa turismo ay magkakaroon ng mas madaling paraan upang mag-market ng kanilang mga destinasyon sa mga turista.
Marami sa mga lokal na negosyo, lalo na sa mga remote na lugar, ay nahihirapan sa pagkuha ng mga impormasyon o paggawa ng mga transaksyon dahil sa kakulangan ng internet access. Sa pamamagitan ng Starlink, ang mga negosyo sa mga lugar na hindi pa naaabot ng mga broadband services ay magkakaroon ng mas madaling access sa global market na magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa mga lokal na produkto. Bagamat may mga benepisyo ang Starlink, hindi rin may iwasan ang mga posibleng panganib at isyu na dulot ng proyektong ito. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang kontrol sa impormasyon. Ang Starlink ay isang proyekto ng SpaceX, isang pribadong kumpanya na pag-aari ni Musk. Ang pagkakaroon ng isang foreign company na nagkokontrol sa internet infrastructure ng bansa ay nagdudulot ng mga pangamba hinggil sa seguridad ng mga datos ng mga mamamayan. Kung hindi maayos na mapangasiwaan ang mga impormasyong nakolekta mula sa mga gumagamit, maaaring magdulot ito ng mga issue sa privacy at data security. Pangalawa, ang isang proyekto tulad ng Starlink ay hindi libre. Bagamat ito ay naglalayong magbigay ng mas murang internet sa mga remote na lugar, may mga pagkakataon din na ang mga serbisyo ng Starlink ay maaaring hindi abot kaya ng lahat ng Pilipino. Habang ang ilang lugar ay makikinabang mula sa mabilis na internet, may mga komunidad na maaaring hindi kayang magbayad para sa mga serbisyong ito, kaya't may posibilidad na magkaroon ng agwat sa pagitan ng mga may kaya at walang kaya sa paggamit ng teknolohiyang ito. Isa pang proyekto ni Elon Musk na may malaking potensyal sa Pilipinas ay ang pagpapakilala ng mga electric vehicles, EV, sa ating bansa. Ang Tesla, bilang isang leader sa industriya ng electric vehicles, ay may malaking ambisyon na baguhin ang paraan ng pagtransport ng mga tao sa buong mundo. Ang Pilipinas, sa kabilang banda, ay isang bansa na may malaking problema sa polusyon at trapiko, kaya't ang pagpapakilala ng Tesla at iba pang EVs ay isang makatarungang hakbang patungo sa pagbabago. Noong 2020, inihayag ni Musk ang kanyang plano na palawakin ang Tesla sa mga emerging markets kabilang na ang Southeast Asia na may mataas na demand para sa sustainable transportation. Kung magiging matagumpay ang pagpapakilala ng electric vehicle sa Pilipinas, magiging malaking hakbang ito para sa bansa sa pagtugon sa mga environmental concerns tulad ng polusyon sa hangin at congested na mga kalsada. Bukod pa rito, makikinabang ang mga mamamayan mula sa mga subsidized na electric vehicles kung magiging matagumpay ang mga partnership ng gobyerno at mga kumpanya tulad ng Tesla. Ang Pilipinas ay may mga pulisiya na nagsusulong ng green energy at renewable technologies, kaya't ang pagkakaroon ng electric vehicles sa ating bansa ay isang hakbang patungo sa sustainable na pag-unlad. Gayunpaman, may mga hamon din na kailangang pagtuunan ng pansin, tulad ng presyo ng mga electric vehicles na mas mataas kaysa sa mga tradisyonal na sasakyan. Habang ang mga electric vehicles ay maaring makatulong sa pagbawas ng polusyon at carbon emissions, kailangan pa rin ng gobyerno ng mga makatarungang pulisiya at insentibo upang hikayatin ang mga mamimili na mag-invest sa mga EVs. Bukod sa mga benepisyo ng mga proyekto ni Musk, may mga isyu din na kailangan pagtuunan ng pansin pagdating sa epekto sa kalikasan. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahalagang ekosistema sa buong mundo. At ang mga proyekto tulad ng Tesla at Starlink ay may posibilidad na magdulot ng mga epekto sa mga natural na yaman ng bansa. Ang pagtaas ng industrialization tulad ng pagtatayo ng mga pabrika at planta para sa electric vehicles ay maaaring magdulot ng polusyon, pagkasira ng mga kagubatan at pagkasira ng mga coral reefs na mahalaga sa ekosistema ng bansa. Dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago, ang mga proyekto ng malalaking kumpanya ay maaaring magdulot ng epekto sa mga likas na yaman tulad ng mga coral reefs na siyang tahanan ng maraming uri ng isda. Ang masusing pag-aaral at pagsunod sa mga regulasyon ng environmental protection ay isang kinakailangang hakbang upang matiyak na ang mga proyekto ni Musk ay hindi makakasira sa mga natural na yaman ng Pilipinas. Ang pagpapakilala ni Elon Musk sa Pilipinas
ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating ekonomiya. Ang mga malalaking proyekto tulad ng Starlink at Tesla ay maaaring magbigay ng trabaho sa mga Pilipino at magdulot ng mga bagong oportunidad sa negosyo. Gayunpaman, may mga panganib din na dulot ang malalaking foreign investments. Bagamat maaaring magbigay ito ng mga trabaho, may posibilidad na ang mga malalaking kumpanya ay magtayo ng mga pabrika at industriya na umaasa sa mataas na teknolohiya, kaya't ang mga lokal na manggagawa ay maaaring mawalan ng trabaho. Pangalawa, ang mga foreign companies ay maaaring magmanipula ng mga regulasyon upang protektahan ang kanilang mga interes. Sa halip na magbigay ng mga benepisyo sa buong bansa, ang mga malalaking kumpanya ay maaaring magtulungan upang makakuha ng mga benepisyo na hindi nararamdaman ng nakararami. Kaya't mahalaga na ang mga proyekto ni Musk ay tinitingnan hindi lamang bilang mga oportunidad, kundi pati na rin bilang mga posibleng hamon na kailangan pagtuunan ng pansin ng gobyerno at ng mga mamamayan. Ang pagpasok ni Elon Musk at ng kanyang mga kumpanya sa Pilipinas ay isang malaking hakbang na maaring magbukas ng mga oportunidad para sa bansa. Ngunit tulad ng anumang malalaking proyekto, may mga panganib at isyu na kailangang pagtuunan ng pansin. Ang mga proyekto tulad ng Starlink at Tesla ay may potensyal na magbigay ng mga benepisyo tulad ng pagpapabuti ng internet connectivity at pag-unlad ng electric vehicle market. Ngunit may mga posibleng epekto ito sa kalikasan, ekonomiya at seguridad ng ating mga mamamayan. Kaya't ang Pilipinas ay dapat maging maingat at magplano ng mga hakbang upang matiyak na ang mga benepisyo ay magagamit ng nakararami at ang mga panganib ay mababawasan. Kaalam, naniniwala ka bang may iba pang balak si Elon Musk? Masaya ka ba o hindi sa palagi niyang pagbanggit sa Pilipinas? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.